Yo, what's up mga kaibigan? Nali na tayo magkwentuhan. Kanina nga'y napag-usapan natin ang pagtambak ng San Antonio Spurs sa Phoenix Suns sa score na 121-94. Well, dahil nga sa panalo na ito ay nagkaroon na ang Spurs ng record na 39 wins and 16 losses. Only 2 games behind na lang nga sila sa number 1 seed sa West na OKC Thunder na may record na 42 wins and 14 losses. Patuloy nga na dumidikit ang Spurs sa Thunder. At kung titingnan natin ang last 10 games ng dalawang team na ito, ang Spurs nga ay 2 beses lamang natalo kumpara sa OKC na may 5 talo na. Kaya naman ang trajectory nga talaga nila, ang Spurs ay paangat habang OKC naman ay pabagsak. Kaya naman ina-anticipate nga ng madami ang eventually ay maaangatan din ng Spurs ang OKC bilang ang number 1 seed sa West. Tulad lamang ng ginawa ng Detroit Pistons ngayon sa OKC para sa best record sa buong NBA. At malaking bagay nga ito kung sakali dahil mahahawakan nga ng Spurs at ng Pistons ang home court advantage sa mga playoff series. Malaking bagay nga ito para sa isang team na tulad nila na nagkukulang pa sa experience. Ang Spurs nga'y karamihan first timer kung sakali, habang ang Pistons naman ay last year pa lamang sila nakapasok sa playoffs at tinalo nga sila ng Knicks noon sa experience. Madaming close o dikit na mga laro sa huling minuto na napunta nga sa Knicks ang panalo dahil lamang sa experience sila na hindi ganun kalaki. Sadyang wala lang talaga experience ang Pistons nung mga oras na yun. So ayun nga po mga kaibigan, sa palagay nyo ba ay maaangatan ng Spurs ang OKC sa standings? Ngayon ay tumungo naman tayo sa Sacramento Kings. Ang Kings mga kaibigan ay hawak nga ang worst record sa buong NBA ngayon na 12 wins and 45 losses after 57 games. Noon nga ay dumidikit pa sila sa mga team kahit na natatanggap nila ang talo. Subalit ngayon ay full on tanking mode na nga sila mga kaibigan. At sa kanilang last 3 games ay natalo sila sa combined deficit of 91 points. Mahigit 30 points per game nga yan na average losing margin. Ang Kings ay may 15 straight losses na din mga kaibigan at inanunsyo na din nila na out sa buong season si Domantas Sabonis at Zach LaVine. Hindi na nga nahihiya ang Kings ngayon na magtanking. Lantaran na nga silang nagpapatalo mga kaibigan upang makakuha ng mataas sa draft pick sa parating na NBA draft sa buwan ng Hunyo. Ano ba masasabi nyo tungkol dito? Habang sa debut naman ni Kristaps Porzingis para sa kupunan ng Golden State Warriors ay nakaharap nila ang kanyang dating team na Boston Celtics at tinalo nga sila dito sa score na 121-110. Nagdala si Peyton Pritchard ng 26 points, 6 rebounds and 7 assists at 23 points, 15 rebounds and 13 assists, triple-double naman para kay Jaylen Brown. Si Porzingis naman ay gumawa ng 12 points, 1 rebound, 1 assist on 15 minutes of playing time.